iniisip ko, mabubuhay pa ba ako ng matagal na wala na akong apdo? Ang hirap talaga. Gusto ko ang kunin nila is yung bato lang. Pero sabi ng doktor, hindi pwede. Kapag ang acid reflux ay malala na, mahirap siyang gamutin, guys. Promise. Hello everyone. Hindi na rin ako nakapag-update sa dito sa aking Chai TV Mix vlog. So anyway, recently na opera ng tanggal apdo dahil ang apdo ko ay may bato. Ngayon is November 3 kasi na-opera po ako ng October 3. So 1 month na po yung operation ko since kaya ko na, and then yung mga simpleng gawain sa bahay, so yung pagkilos parang hindi pa masyadong makakilos ng maayos dahil nga sa operation ko na masakit pa siya. So ito ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko na hindi ko inaasahan, na umabot ako sa operation na ang gusto ko, ayaw kong magpa-opera at ayaw ko matanggalan ng apdo. Yun ang kinakabahan ko, pero doon ako napunta dahil wala na akong choice dahil sobrang sakit, dahil na-diagnose din ako ng acid reflux disease, peptic ulcer disease, at saka nag-positive ako ng H. pylori. So, paano? Bakit ako nagkaganito at anong nangyari sa akin? At ang umpisa nito ay nagsimula siya talaga sa bato sa apdo o yung gallstone, kaya naging gallbladder removal ang nangyari sa akin. Nararamdaman, so pabalik-balik ako sa doctor, guys. Ang dami kong iniinom na gamot, ito, ganyan. Tapos nag-alala na ako kasi baka masira ang kidney ko. Kasi kapag once na yung kidney ang nasira sa buhay mo, sa loob mo, ay talagang mahirap, napakahirap. So, ang start nito ay kung bakit ako rin nagka-acid reflux at saka nagka-peptic ulcer disease at saka nagka-H. pylori. Ang H. pylori ay nakukuha natin yan sa mga contaminated na mga food at saka yung mga pagkain na iniinit-init lang paulit-ulit. Diyan nakukuha yung bacteria na H. pylori. So, sa peptic ulcer at saka sa acid reflux ko, guys, nakuha ko siya dahil nag-take ako ng yung mga nag-trending sa social media, sa Facebook, na yung olive oil at saka apple juice at saka lemon. Ginawa ko siya in 3 times session. But, hindi ko siya ginawa every day. Ang ginawa ko is ina-alternate ko siya after 2 weeks or 3 weeks. Yun ang ginawa ko kasi ang lemon ay acid, nakakasira talaga siya sa bituka. So, ang nangyari sa akin, after kong mag-take nung olive oil, lemon at saka juice, ay nasira ang bituka ko, guys. Dahil alam nyo, 3 days or 4 days ako noon na hindi kumain ng kanin at saka ang kinain ko lang ay apple. Mga prutas lang ang kinain ko, guys. Tapos ang ginawa kong tubig ay ang apple juice. So doon nasira ang bituka ko. Yung bituka natin na lalagyan ng pagkain, ayun talaga ang nasira. Kasi wala siyang laman at napasukan na ng bakterya. Ang kinain niya, dahil sa wala akong kain na food at saka prutas lang ang kinain ko, ay hindi enough sa bituka natin. Kaya ang nangyayari, ang kinain ng bakterya ay hindi pagkain. Ang kinain niya ay ang bituka ko. Kaya nagka-disease na siya. So, ang gasgas na talaga siya sa ilalim. Kaya pag umiinom ako ng mga nire-resitang gamot sa akin, pakiramdam ko, nandun na, pumunta na yung gamot sa ilalim. Pero pagdating doon, nakikiramdam talaga ako sa katawan ko na pag natutunaw na siya, nangungurente siya, guys, nangungurente. Tapos ang effect ng yung mataas na ang acid mo sa tiyan at saka malala na siya, ay talagang sinasalubong niya yung kung anong iniinom mong gamot, sinasalubong niya. Tapos ang mangyayari sa'yo, nag-chill ka, tapos nanginginig ka ng sobra. So yun ang na-experience ko. And then overthinking, kaya napasukan ako ng anxiety. Yung tinatawag na na-stress na ako, na-depress na ako dahil nga doon sa bato sa apdo. Yun talaga ang punot dulo kung bakit nag-worst yung nararamdaman ko. Pagdating ng ospital, hindi pa nila matukoy kung ano talaga ang punot dulo ng pagsakit ng dibdib ko, na parang nasusunog na ang init-init sa ilalim, na nahihirapan akong huminga, at saka yung dito ko nananam, at saka yung bato ko ang sakit, ang likod, at saka ang ulo, ang bigat. So, nag-worse na talaga yung pakiramdam ko, guys. Kaya kung ako sa inyo, iwasan nyo talagang magpapalipas ng gutom at kumain talaga sa tamang oras. At saka kung nagda-diet kayo, i-control nyo na lang. Tapos, ang talaga, wag walain ang rice or basta any rice, brown rice or corn rice, kasi ako ngayon ang hirap ng recovery ko.
Nagpapasalamat nga ako sa Diyos na ngayon ay nakakapagsalita na ako, nakakapagkilos na ako ng paunti-unti. Hindi man sa yung kagaya ng dati na yung kilos ko na para bang buyes, yun talaga. So ngayon, na ano na ako, parang girly-girly na yung moves ko dahil sa nangyari sa akin, guys. So, kaya yun, October 3 na opera ako ng yung sa gallbladder. Tinanggal na yung apdo ko, wala na akong apdo. So, ayun ang nangyari sa akin doon sa ospital. Um, After ng surgery ko, 3 p.m., pinuntahan ako ng doktor ko. Sabi niya, pwede na kaming makalabas at makauwi kinabukasan, October 4. But so sad kasi October 3 pa lang, inatake ako ng anxiety na hindi ko na talaga alam kung anong nararamdaman mo. Hindi mo na siya ma-explain. Kasi grabe ang chill ko, guys, na yung bunganga ko na pag ganun-ganun na talaga, ganyan na talaga yung ngipin ko. Tapos yung kamay ko nagganoon, tapos yung tuhod ko, grabe talaga. Ang ano, tapos ang ginawa nila na tinawagan nila yung surgeon ko, yung surgery na doktor ko. Ang ginawa niya, ni-refer niya ako sa internal medicine kasi wala, yung surgery lang siya kaya pinasa ko sa ibang doktor. So ayun, inano nila ako, yung anong tawag doon, basta inassist nila ako, guys. Ang daming doktor na nag-assist sa akin, nag-interview na hindi ko masagot yung mga katanungan nila kasi nga ang hirap magsalita nang nag-chill ka. Tapos ayun, yung iba yung nag-ECG sa akin, baka daw may sakit ako sa puso, tapos iba yung kumukuha ng dugo, tapos lahat ng mga test ginawa nila para masuri kung ano talaga yung punot dulo ng napakainit na dito sa dibdib ko. Yun talaga ang iniinda ko na kapag umiinom ako ng gamot na nangurente talaga siya, kung sabi saya nangurente jud siya, guys. Sakit jud kaayo. So ang sakit talaga. So ayun, isang gabi ako na nakaupo na ganito lang, hindi ako makahiga. Kasi kapag humiga ako, hindi ako makahinga ng maayos, tapos lagi akong nagpalpitate. Tapos, yun, after na nung, tinulungan nila ako, after kong pag-chill, tapos, sabi pa ng isang nurse, bakit hindi ka pa natulog, ma'am? Magtuto AM na, mag-3, yung madaling araw na, tapos, yun na, guys, hindi ko na maintindihan. Lagi lang ako nakaganito hanggang umaga kasi hindi pa ako nila binigyan ng gamot kasi hindi pa nila alam kung ano talaga yung sakit na yun. Hanggang ngayon, napipil ko siya na parang umaakyat yung acid na mahapdi pa siya dito pero hindi na masyado. Iba lang yung boses ko ngayon kasi nadapuan din ako ng may tonsil ako at saka may ubo, may sipon, kaya ganito yung boses ko. So, after nun, guys, kinabukasan, October 4 in the morning, doon na nila ako binigyan ng gamot. At saka doon na ako nakapagpahinga. Nakatulog ako, konti lang, pero yung tulog ko hindi higa na higa. Nakaupo lang, tapos pikit-pikit. Ang sakit sa ulo. Yung may opera ka pa. Kasi apat yung butas ko eh. Dito sa pusod, tsaka dito sa pusod, dalawa dito, tsaka isa dito. Apat ang butas. Kasi yung abdo inilabas siya sa pusod. So, ayun. October 4 in the morning, yun na binigyan ako ng gamot, nakapagpahinga ako saglit. Tapos mga 9 a.m., pinuntahan ako ng doktor ng internal medicine. Ang sabi niya sa akin, ayun na nga ang findings, nakita na nila na may acid reflux disease na ako, at saka may peptic ulcer na ako, disease na siya, at saka positive H. pylori. So, ang hirap, yung dapat na isa lang yung diagnose mo is yung gallstone lang, na yun ang nagbigay ng problema sa buong bituka ko, sa buong katawan ko, na grabe ang sakit na nang ano ako, guys. Kung sa Bisaya pa, guys, naluya jud ko, guys, nanghihina talaga ako. So ayun, nakita ko pag yung kinuha na yung medical abstract ko, nakita ko diagnosis na hindi na siya diagnose kasi apat na ang sakit ko na dinala ko. Grabe naman, Lord, grabing pagsubok mo ito. So kaya ako napasukan ng anxiety, guys, after ng surgery kasi alam mo kung anong iniisip ko, mabubuhay pa ba ako ng matagal na wala na akong abdo? Ang hirap talaga dahil ayaw kong magpa-opera, ayaw kong ipatanggal sana yung abdo ko. Gusto ko ang kunin nila is yung bato lang, pero sabi ng doktor, hindi pwede. Kaya wala na akong choice kasi kapag hindi ko nang gawin, guys, ako lang din mahihirapan kasi sobrang sakit talaga niya. Nagsimula lang siya sa 1.7 cm. Hindi ko alam kung bakit siya lumaki ng lumaki. Then, second ko na pagpa-ultrasound is nagiging 1.9 na siya. At saka, yung sumakit na talaga yung buong likod ko, yung shoulder ko, na hindi ko na maintindihan. Tapos sumakit pa yung chan ko dahil sa ulcer at saka sa acid ko. Hindi ko na talaga alam. So, kaya nagdesisyon na lang ako na, ayun, magpa-opera at ipatanggal ko na siya. So, after nun, kaya kami natagalan sa ospital kasi dahil sa dito sa bitok ako, hindi ako natagalan sa gallstone kasi mabilis lang ang process niya. Mabilis lang yung pag-opera.
natagalan ako doon dito sa aking acid reflux kasi kapag ang acid reflux ay malala na, mahirap siyang gamutin guys. Promise. Yung pagkain ko ngayon, ano siya, yung tiktik na mais. Yun ang kinain ko ngayon since paglabas ko ng hospital. Mag 1 month na. Yun ang kinakain ko hanggang ngayon. Then after 4 weeks, trinay ko siyang kumain ng mga ganitong food. Kasi nakakasawa pa ulit-ulit yung kakainin mo na lugaw palagi. Tapos may saluyot. Yun ang kinakain ko, yung ano-ano na lang ang ginawa ko na para hindi sumakit yung bituka ko. Yung lalagyan talaga ng pagkain. Nilagyan ko siya ng egg na yung malasado lang. Tapos isda, chicken, pork. Kasi sabi ng doktor, hindi pwede na hindi ako kakain ng pork or chicken or anything na yung nakakapagbigay ng protein sa katawan mo. Kasi kapag hindi ka kumain daw, papayat ka, maglolos ang immune system mo at doon napapasok yung mga iba't ibang bakterya at papasukan ka na ng iba't ibang sakit na gaya ng pneumonia, yung basta sabi ng doktor nung bumalik kami kasi sumakit yung bibig ko kasi nakakain ako ng bawal. Kangkong lang yun. Ang sakit talaga kaya bumalik kami, ura-ura mismo sa doktor ko. Kaya ang sabi niya sa akin, kumain ka ng pork, chicken, isda, gulay, para hindi mag-loss ang immune system mo. Kaya kung ano-ano na lang ang ginawa ko na para tanggapin ng tiyan ko na hindi sasakit. Tapos, ngayon, nahirapan ako kasi dinapuan ako ng tonsil. May ubo at sipon ako. Wala akong mainom na gamot kasi kahit anong gamot na iinumin ko, pagdating niya dito sa bituka ko, sobrang sakit talaga. Kaya, ang ginawa ko, yan ang tinitake ko ngayon. So, nag-start ako pag-inom nito is noong October 16. So, hanggang ngayon, 3 weeks na siya, running to 4 weeks na ako mag-iinom. Ang ginawa ko, kasi may siya, suggested na increase consumption na instead yung regular mo lang siya na inumin na 3 scoops, tapos in 1 glass, hindi ko siya ginawa. Ang ginawa ko para mag-fast healing ako sa mga nararamdaman kong sakit sa katawan ko, lalo na dito sa bituka at sa operation ko kasi medyo masakit pa siya kahit na 1 month na. Ang ginawa ko sa isang baso ay 10 scoops instead na 4, may nakalagay siya 4 to 10 scoops. Yun ang ginagawa ko guys. Tapos iniinom ko siya sa isang araw, 5 beses ko mag-inom. Kasi nararamdaman ko yung healing ng simula ng pag-inom ko ng SBG itong. So naubos ko rin siya within 3 weeks. Tapos ito ngayon, inumpisahan ko na siya mag-open kasi naubos na siya eh. So I'm sure hindi siya aabot ng isang buwan sa akin or mga 3 weeks lang siya. So, ito ang iniinom ko, guys. Ang laki kong pasasalamat na sa Panginoon. So, thank you, Lord. Kasi ngayon parang yung mga gusto ko gawin sa buhay ko, unti-unti ko na siyang nagawa. And then, ang iniisip ko lang ngayon, sana bigyan pa ako ng mahabang buhay para maituloy-tuloy ko yung gawin sa buhay ko na kahit wala na akong abdo. Kasi yun talaga ang naitatak sa utak ko na ang hirap kapag may part sa katawan mo na nawala na. Yung iba, iniisip nila parang easy lang. Pero sa totoo lang guys, ang hirap. Kasi mag-normal man yung kain mo. Ang sabi lang ng doktor is iwasan mo yung mga fatty food. Kapag kakain ka ng pork, huwag mo talagang kainin yung taba. Kailangan mo siyang i-cut. So, maglulunglib ako dito sa, hindi ko alam. Anytime pwede na ako mamatay. Kasi, napaka-sensitive na ng katawan ko. Yung, meron kang gustong kainin, pero makain mo siya. Unti-unti na lang, hindi na kagaya ng dati. Pero, nagpapasalamat din ako kay Lord na binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay ko na to. Kasi dati na-accident din ako ng motor. Saka, ang ulo ko, may operation na din ito, natahi na din ito dito na side. So, sobrang thank you talaga kay Lord. So, ayun guys. Kaya, ang masasabi ko sa mga yung healthy pa ang katawan, alagaan nyo. Huwag masyadong yung mga fried food, yung mga mamantika.
na mga pagkain kasi diyan nag-uumpisa ang pagkakaroon ng gallstone. Kasi ako mahaba lagi yung kolesterol ko. Kaya yung kolesterol ko, naging bato siya sa apdo. Kaya alagaan nyo yung, lalo na yung kidney, yung liver. Ako, ang ano ko ngayon, ang nagdala sa katawan ko ngayon ay liver na lang kasi siya na yung magda-digest sa mga fat kasi wala nang apdo na magwo-work. Kasi kung hindi tinanggal yung apdo ko, masisira din siya kasi hindi na siya magwo-work kasi ano na siya, nag-inflame na siya sa ilalim na ano na siya, talagang hindi na siya magtatrabaho. Hindi na siya hindi na siya mag-absorb ng mga fat na makakain ko. So, kaya ngayon, change lifestyle, tapos mga healthy food na mga kinakain ko. Although makakain ako ng mga, yung may mga mantika, pero ano na, in moderation. So, yun. Nahihirapan pa talaga ako ngayon sa recovery ko dito sa acid reflux ko. Kasi ang hirap talaga niyang gamutin. So, yun nga ang sabi ng doktor is patient. Habaan ang pasensya kapag malala na yung acid mo. Tapos, ang ginawa ko ngayon, binuboost ko yung immune system ko kasi bumaba siya. Kaya tumaas yung acid kasi yung immune system ko bumaba at saka madali akong madapuan ng sakit kapag bumaba yung kahit na sino naman sigurong tao na kapag bumaba yung immune system ay talagang magkakasakit. Ang maipapayo ko lang lalo na doon sa mga umiinom ng mga soft drinks, alam nyo kasi ang soft drinks isa yan na nakakasira sa kidney. Pwede ka namang uminom ng soft drinks but once or twice in 1 week. Yun ang sabi ng doktor. Hindi yung grabe. Kapag uminom ka ng soft drinks, dapat marami ka rin iinumin na tubig. So, yun ang may papayo ko sa inyo guys. So, yun lamang ang aking ma-share sa mga nangyayari sa buhay ko. Kasi, ang hirap talaga kapag ang health mo ay mag-breakdown kasi wala kang magawa. Lagi ka lang nakapagpahinga ka, pero yung utak mo pagod na pagod sa kakaisip kung kailan ka gagaling, kailan mo ulit gustong gawin yung gusto mong gawin. So, yun ang pinakamahirap guys. Kaya, maraming salamat din sa mga taong tumulong sa akin, lalo na sa CRMC, Certified Roadmaster Club. Salamat sa inyo guys. Sa mga friend ko, maraming salamat yung mga nagabay nila na nag-chat sa akin, to my family, my partner. Thank you so much. Gumawa na lang ako nito guys kasi hindi ko alam. Hindi natin alam ang takbo ng buhay. Anytime, pwede tayong nawala. Yun. Tapos, sa Panginoon, nabigyan tayo lagi ng safe, malusog na pangangatawan para magtagas pa tayo dito sa mundo. Yan lang ang masishare ko sa inyo guys. So, thank you so much. Ito siya guys. Ayan. Barley. Itong Salvio Well na ang model nito ay si Derek Ramsey at saka si Ivana Alawi. So, walang imposible kung magtiwala ka lang. Yan. Nag-inom ako ng gamot ko nung paglabas ko sa ospital. Yung nireseta sa akin is 14 days na antibiotic. So, may follow-up check-up sa S. pylori ko pero hindi ko pa nagawa kasi gawa nga ng kulang kami sa financial. So, ito lang muna ang iniinom ko. Hindi lang siya lang kasi isa siyang hindi siya medicine but isa siyang detoxifier na miracle kasi sa pag-iinom ko nito, ang nilagay ko dito is 10 scoop siya. Kasi, ayan increase consumption. So, ayan, may nakalagay dyan. So, pwede mo siyang lagyan ng 2 kutsara kasi wala siyang overdose. So, since na paglabas ko ng ospital na super lantang gulay ako, so 1 week na hindi ako nakainom nito. So, after na may nakita ako sa Facebook na malala na yung acid reflux niya, so, pinapunta ko yung partner ko doon sa office ng Salvio Well talaga. Hindi ako nag-order online kasi baka maka-order ako ng fake na naglalabasang mga fake na barley sa Salvio. So, nakikita siya talaga sa level ng yung mga trial pack at saka yung sa scope niya talagang hindi siya real na Salvio. So, ang ginawa ko yung partner ko, pinapapunta ko talaga siya doon sa opisina ng Salvio Well sa San Pedro, Davao City. So, yan guys.
after 1 week na pag-inom ko nito, parang nararamdaman ko na medyo na okay yung pakiramdam ko at saka hindi na ako masyadong maputla na at saka hindi na ako masyadong nag-yellow kasi ang dami talagang benefits ng Salvia Well. So, simula nang binasa ko siya, yung mga benepisyo talaga na nandito nakalagay is ito talagang ang masasabi ko dito sa Salvia Well. Unti-unti talaga akong gumaling. Yung acid reflux ko parang kung before is talaga 8 or 10 yung sakit, talaga siya 8/10 yung sakit na nararamdaman ko dati kasi ang hapdi talaga niya, masakit na mainit na hindi mo talaga siya maintindihan guys. So itong Salveo na ito ang laking tulong sa buhay ko. So ang ginagawa ko ngayon sa isang araw 5 beses 5 times ako nag-iinom sa isang araw kasi wala siyang overdose. So sana sa nanonood nitong video ko na naway ma-inspire ko ikaw. So, wag ka lang mag-sandal sa mga Facebook or sa social media na bibili ka agad. Suriin mo muna kasi mayroon talaga silang QR code na sila ay isang legit na distributor or guys, maire-recommend ko siya kahit na sino kasi marami siyang mga testimony na kahit mga may cancer na, may colon cancer, may breast cancer, ay nakakatulong talaga siya. But keep in mind na hindi siya gamot. Isa siyang miracle na detoxifier sa ating katawan. So, 4 weeks pa lang ako nag-iinom nito, pero nararamdaman ko na yung pagaling ko. Although nag-inom ako ng yung gamot na antibiotic kasi kailangan yun dito sa sugat ng operation ko at saka dito sa bituka ko na nagasgas na. So, yun lang ang sinunod ko yung 14 days. So, hindi na ako nag-take. Marami akong mga gamot na hindi ko na iniinom kasi natatakot ako na masira yung kidney ko kasi nararamdaman ko sumasakit yung dito sa tagiliran ko at saka nahihirapan akong huminga, nagpalpitate ako. So, ang ko talaga ngayon is nagtiwala ako dito sa Salveo at saka sa Panginoon na binigay niya ito na daan na gagaling ako. Tapos, siya, walang nag-recommend sa akin na gamitin ito. Nakita ko lang siya sa social media, but never ako nag-order in online. So, yung partner ko, pinapapunta ko talaga siya sa opisina ng Salveo. So, salamat sa iyong panunood. Naway sana na-inspire kita. Alagaan mo ang iyong heart, liver, kidney, at saka yung abdo mo. Kasi ako, mabubuhay ako ngayon nang walang abdo. Pero ang inaasahan ko ay anytime na pwede rin akong mawala. Kasi nga, sensitive na yung katawan ko dahil wala na akong abdo. Yan ang nakalagay sa utak ko na wala na talaga akong abdo. Pero dito sa Salveo, parang ito ang magiging for life ko na gawin ko na siyang food supplement sa buong buhay ko habang ako ay nabubuhay. So, cheers! Ako po si Rosana San Pablo, 35 years old, diagnosed acid reflux disease, peptic ulcer disease, positive H. pylori, and laparoscopic cholecystectomy, gallbladder removal. So, ayun, sa aking utak nakalagay na wala na akong abdo. Ang sakit. So, ito ang kwento ng aking Salveo na tinitake. Running to 4 weeks na pag-inom ko, nakaubos na ako ng isang jar. 3 weeks pa lang ubos na siya. Yung isang jar at saka 2 trial pack na ubos ko na. At ngayon nagbukas ako ng isang jar. At saka bakit ako na-inspire na inumin siya, walang nagtulak sa akin, but marami akong nakikitang mga testimony na mayroon ng mga colon cancer, breast cancer, malalang acid reflux. Dito ko siya nakikita. So marami talaga siyang mga benefits guys. So dito ko binasa lahat, nakikita ko kaya trinay ko siya. So at ito ako ngayon, nakapagsalita na, nakapag-vlog na ng paunti-unti. So, thank you so much, Lord, dahil binigay niya ito sa akin at unti-unti akong gumagaling. So, thank you so much, Lord. Ito ang kwento ng aking pag-inom ng Salveo Well. Naway sana ikaw ay ma-inspire sa aking paggawa ng vlog na ito, na video na ito na nakita mo. So, sana'y na-inspire kita. So, maraming salamat po at God bless. Alagaan natin ang ating health because health is wealth. So, bye! See you next time!